Okay. Let's pray. Father God in heaven, in the name of Jesus, Lord, patuloy kami, Panginoon, malapit sa iyo, patuloy kami napapakumbaba sa iyong mga sarili. Dili namin, Panginoon, patuloy mo kami sa liksitik, may mga bayad ng kasalanan, nakita ka sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa aming mga pananalita, sa aming magawa, sa aming mga kilos. Na hindi ka, Panginoon, nalugos sa aming mabuhay, dili namin, Panginoon, patuloy mo kami linisin, napugasan ng banal ng dugo, hanapon sa Kalbaryo pa maging malinis, at sa amin, maging banal sa iyong harapan, Lord. Papasalamat kami, Panginoon, sa iyong salita, nakasulat sa 1 John chapter 1 verse 9, na ipapayag namin ang aming mga kasalanan sa aming mga labi. So, Diyos, dapat banal kami patawarin sa lahat ng aming mga kalikuan. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, patuloy namin tinatanggap ang kapatawaran patuloy, pinakaloob sa amin. At yun, hindi, Panginoon, nasa oras na ito, niling namin pa yung gabay, patnubay ng banyang banal na Espiritu, pagkat we acknowledge apart from you, we can do nothing. Kaya niling namin, Panginoon, patuloy kami samahan sa oras na ito, sa aming gawa aming Bible study, Panginoon, nagaganapin ngayong hapon. Nilin namin, Panginoon, patuloy mo, Panginoon, pagkaluban na sa wisdom, Panginoon, ang yung mga lingkod, Panginoon, na gagamitin ngayong hapon. At patuloy mo rin, Panginoon, buksan ang aming spiritual na pangunawa, pang aming unawa ng bawat mensahe na kanyang dadalhin na nagbubuhat sa iyo, Panginoon. Yes. At ganoon din, Panginoon, patuloy mo, Panginoon, ito ang patuloy na kumilos ang buhay ngayong hapon na ito. Patuloy mo, Panginoon, na turuan kami, Panginoon, yung mga salita, Panginoon, ang bawat sa amin, patuloy na magkaroon ng kaalaman at patuloy na lumago ang aming pananampalataya, Panginoon. Hanggang sa madat ng mga bawat sa amin na mainit ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. At ganoon din, patuloy namin, Panginoon, ibinabalik sa iyo lahat ng kapurihan, kalulatian, katangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Hi, Sister Babes. Ganda, Sister Babes. Hello, Sister Babes. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. Okay po. Asan pa si Brother John? Sino yung nasa way? Why? Okay. So, meron po bang gustong mag-share muna bago tawagin ko si Pastor para maghatid na ng ating message? Meron pa bang gustong magkaroon ng share? Sir Babes, kumusta kayo dyan muna? Husay. Maayos naman. Ang panahon nyo dyan, mainit. Sobrang mainit ngayon. Mainit ngayong araw. Tama-tama. Nag-spray ako ng pagpapay ng damo. Palaya. Yan ang bahay niyo, parang bagong gawa ang bahay. May nag-e-echo. Saan kaya nang gagaling yung echo? Gana, sa'yo ba? Hello, nandiyan Sister Flor. Sister Flor, kumusta ka na? Hi, Sister Flor. Hindi niya tayo yata naririnig, Sister Flor. Naka-unmute siya. Okay, Pastor Bart, ikaw na muna. Tapos kung may mga yung question outline, na Sinend ko na yung outline sa Gauss. Gaussy. Gaussy. Lagi ko sasabihin. Biglang nawala naman yung ating speaker. Nung tinawag ko, biglang nawala eh. Hello, Sister Flor. Hello, unmute mo yung sarili mo. Unmute mo. Kumusta na? Okay lang. Parang Ang marami init dito. Kaya Sobrang nga, parang ang dami yung delivery sa... Oo. Parang ang dami mong blessing, Sister Flor.
Ano ba yung mga halaman na yon? Yun tinatanim mo tapos binibenta mo? Binibili ko rin. Ah, binibili mo. Tapos ibebenta mo. Ang gaganda ng mga bulaklak. Sister Judy nandun. May order sa Bernice eh. Ah, talaga. Animan niya yung plant box niya nanay. Ah, talaga. Oo. Ah, mabuti. Mabuti naman. Buhayin daw nila. Oo. Tawa nga si Rodney eh. Paghatid ko ng lupa, buhayin nila yung ni nanay. Oo. Kasi si Nanay Matyaga doon dati eh. Kahit na ganun-ganun yun ang inaalagaan niya eh. So, Kaya full masyadong force proud sila. siya. Full Ah, force sila. Pumunta sila dito si Inday, si Beng, yung dalawang magkapatid, si Denise at saka yung kapatid niyang girl. Yun. si Yan. Oo, si Yan talaga. Yan. Tinignan nila. So, ilang bulaklak ang binili? Ay, Ate Be! Sister Judy pala nandyan eh. Sister Judy, hello. Nandyan, Sister nandyan. Judy. Okay, tawagin na muna natin si Pastor. O Dad, ikaw na muna Okay. ngayon. Sana po ba natin? Oo. Mamaya. Kung may question, mamaya na lang. Sige. So, pag-aralan po natin ngayon yung resurrected bodies, Kasi po maraming mga tao ngayon, marami ring mga Kristiyano, limited po ang kaalaman nila sa resurrected bodies, okay? Ang resurrected bodies po, yung pinangako ng Diyos after this life, pagkatapos po ng buhay dito sa lupa, meron pa tayong tinatawag na buhay na walang hanggan. Kasi po, pag pinag-aralan nyo yung Biblia, ang Biblia po nagtuturo siya, hindi po talaga dito yung buhay natin, pansamantala lang to. Ang buhay natin dito sa lupa, ano lang yan, preparation lang, para sa tunay na buhay sa bago langit at bago lupa. So hindi ko po ginagamit yung langit dahil hindi naman po pinangako ng Diyos yung pagkamatay nyo, pupunta kayo lang ng langit. Hindi po. Ang pangako po ng Diyos, pag tayo'y namatay at binuhay niya mag-uli, pupunta tayo doon sa bagong langit at bagong lupa. Meron pong lupa. May bago langit, may bago lupa. So, ibig sabihin, hindi tayo pupunta doon sa kaharian ng Diyos na puro kaluluwa. Hindi ho tayo pupunta sa Diyos na puro espiritu. Ang pag-aaralan po natin, may pinangako ang Diyos na yung katawan nating namamatay na yan, papalitan niya ng katawang hindi mamamatay. So, ang pinag-uusapan po rito, katawan. Okay? Katawang babaguhin ng Diyos, hindi ho kaluluwa o espiritu. Kasi po marami mga Kristiyano ngayon sa kakulangan ng kaalaman, pag daw namatay, diretso na ng langit. Hindi po totoo yun kasi po dalawang destinasyon ng tao, impyerno, saka langit. Pero yung langit, saka impyerno, hindi pa po yun ang final stage ng pangako ng Diyos. Pangako po ng Diyos, pag yung tayo namatay, yung espiritu natin babalik sa Diyos. At pagkatapos, pagbalik ni Jesus Christ, yung espiritu natin sa langit, bababa uli yan kasama ni Kristo at bibigyan ng katawang hindi mamamatay. Yan po ang tinatawag na resurrected bodies. Hindi ho niya sinabing resurrected soul o spirit. Hindi ho nagre-resurrect ang soul, hindi rin nagre-resurrect ang spirit. Ang nagre-resurrect po yung namatay na katawan. Okay? So, tatlo po ang composition ng tao, kaluluwa, espiritu, at katawan. Okay? Yung katawan, yan ang namamatay. Yan ang ibabangon muli ng Panginoon. So, yung pong espiritu sa kaluluwa, hindi ho namamatay yan. Pag namatay yung tao, yung pong espiritu na kaluluwa niya, aalis po sa katawan yan. Babalik sa Diyos. So, yung katawan, yun ang mamamatay. Okay? So, pag po dating ng Panginoon, yung katawang namatay, yun ang ibabangon na maguli ng Panginoon.
Ngayon pag-usapan natin, ano po ba yung resurrected bodies? O resurrected body, yung pagdating ni Lord, nangako siya, bubuhay niya mag-uli yung mga taong nananalig sa Kanya. Okay? Umpisan po natin. Nangako ba ang Panginoon na ibabangon tayong mag-uli? Yung mga namatay nating katawan? Oo, pag namatay ka, na nananalig ka kay Jesus, bubuhayin ka uli ni Jesus. Pero, pag hindi ka nananalig sa Kanya, pag sa huling araw, bubuhayin ka uli, pero hindi na papunta dun sa langit. Papunta na dun sa lawang apoy. So, meron din pong resurrected bodies dun sa mga dadalhin sa lawang apoy. So, maniwala kayo sa hindi, yung mga nasa impyerno, na mga kaluluwa at espiritu, hindi pa yun ang final stage nila. Pero pag-usapan muna natin ngayon, yung mga resurrected bodies, napapalitan ng katawan ng Panginoon, at pagkatapos dadalhin dun sa bagong langit at bagong lupa. Okay? So kung magtatanong kay mamaya kung may nakasulat na bagong langit, bagong lupa, ipapakita ko po sa inyo. Pero tapusin muna natin itong ating topic. Okay, ang ating pong topic, nangako ba ang Diyos na yung mga nananalig sa Kanya, kahit mamatay, ibabangon niya mag-uli? Basahin po natin yung verse. Ito po, sabi ng Panginoon, sinabi sa Kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay. Sige Okay, sinabi sa Kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Sabi niya, tapos, ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? So, dito po sa sinabi ni Jesus, dalawa po, mamatay ka pag sumasampalataya ka sa Kanya, bubuhayin Kanyang mag-uli. Tapos, pag buhay ka naman dinatnan niya, pagdating niya, hindi ka na mamamatay. Papalitan yung katawan mo ng walang kamatayan. Sabi ni Jesus. So, ito pong verse na ito, nagre-relate siya doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15. Okay, meron pa pong isang verse na katunayan, bubuhayin tayong mag-uli ng Panginoon. Sa Romans 8. Okay. Sa 11 po, sabi, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesus Christ, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Tandaan po ninyo ang bubuhay sa patay, sa mga katawan nating mamamatay, si Jesus. Pero ang sikreto, kaya ka bubuhayin uli ni Jesus kasi puspos ka ng Espiritu Santo. Okay? Yung pong mga puspos ng Espiritu Santo, pag sila'y namatay, ang bubuhay sa kanila, yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Okay? Halimbawa, namatay ka, puspos ka ng Espiritu Santo, sigurado ka mabubuhay na mag-uli. Huwag mo munang alisin. Okay, ulitin ko po yung may Espiritu Santo, yun ang bubuhayin ng Panginoon. Kasi yung Holy Spirit, yun ang bumuhay kay Jesus Christ. Sabi niya, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, ito yung Holy Spirit, na siyang muling bumuhay kay Jesus Christ, kay Jesucristo. Tandaan po ninyo, si Jesus Christ, nagbangon siyang mag-uli. Yung bangkay niya, hindi siya nakita. At kung paano pong si Jesus Christ binuhay siyang muli ng Holy Spirit, ganon din po bubuhayin tayo ng banal na Espiritu na naninirahan sa atin. Ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan, ang sinasabi po rito, katawan. Katawang may kamatayan. Hindi po sinabing espiritong may kamatayan. Wala akong espiritu kamatayan dito. Yung katawan natin.
So ang pangako po ng Diyos, yung katawan ninyong namatay, kung mamatay man tayo, hindi pa dumarating Panginoon, yung Espiritu Santo na naninirahan sa atin, yan ang bubuhay sa atin. Ganon din po niya binuhay si Jesus Christ. Okay, next. Naintindihan niyo po ba? Paki-wave nga po yung mga hands niyo kung naintindihan. Amen. Okay, meron pong dalawang klase ng resurrected bodies. Para ma-explain ko sa inyo mabuti, yung pong binuhay ni Jesus, nung buhay pa siya, halimbawa si Lazaro, binuhay niya yan. Si Tabitha, saka yung mga, nung nalagutan siya ng hininga, na nag-earthquake, yung earthquake, yung basag na lupa, yung tinamaan ng sementeryo na buhay na mag-uli. Yung po nabuhay na mag-uli, pero hindi sila resurrected body na namatay din uli yun. Okay? So, tandaan po ninyo, may binuhay na mag-uli ang Panginoon doon sa panahon niya, pero hindi pa yun ang pangako ng Diyos. Okay? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Si Tabitha, yung binuhay niya nung yung batang yun namatay na no? Pero binuhay niya mag-uli. Basahin natin. Ito po yung mga resurrected but stayed mortal. Okay? Ito po yung si Lazaro na namatay siya, 4 days na po siya sa libingan, siguro bubulok na. Pero sinabi ni Jesus, Lazaro, lumabas ka, sabi niya. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing. Ang mga kamay at paa, may nakabalot ding tela sa mukha niya. Iniutos ni Jesus sa kanila, kalagay niyo siya at nang makalakad siya. So si Lazarus po, 4 days na siguro nangangamoy na to, pero binuhay na mag-uli ng Panginoon. Ito po si Lazarus, namatay siya uli. Dahil kung hindi po siya namatay, hanggang ngayon, buhay pa siya rito, nakikita natin. So, ibig po sabihin, ito po yung mga binangon ni Jesus Christ na namatay, ay binuhay, pero namatay uli. Next. Meron pa pong isang verse na binuhay si Jesus, pero namatay siya uli. Okay. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya lumuhod at nanalangin. Pagkatapos sumarap siya sa bangkay at sinabi, bangkay na po dito yung bata. Tabitha, bumangon ka. Dumilat si Tabitha, naupo nang makita nito si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan bumangon. Pagkatapos tinawag niya ang mga hinirang ng Panginoon at ang mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. So ang pangalan po ni Tabitha, Dorcas. So, ito po yung mga binuhay na mag-uli dito sa panahon ng mga apostol at ni Jesus. Namatay po uli yan. Hindi pa po ito yung pangako ng Diyos na resurrected bodies. Ano? Pero pabata ako na isa pang sample. Yung mga binuhay ni Jesus Christ na yan namatay uli. Okay, ito po sa gawa. Ay dito po pa sa Lucas 8:53-55. Ito, din to binuhay uli ng Panginoong Hesus. Pinagtawanan nila si Hesus sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. Ngunit hinawakan ni Hesus ang kamay nito at sinabi, bumangon ka bata. Nagbalik ang hininga ng dalagita at ito'y agad na bumangon. Pagkatapos pinabigyan siya ni Hesus ng pagkain. Ito po, nabuhay na mag-uli pero namatay siya uli. Okay? Okay, meron pa po. Okay, ito na mga ngayon. Ngayon, ang pag-uusapan nating resurrected bodies na hindi na mamamatay mag-uli, yung pong bubuhayin ni Jesus na maraming nananalig sa Kanya sa muling pagbabalik niya. Okay, so isipin ninyo yung pong binuhay ni Jesus ngayon, noong panahon niya, mamamatay po uli yan. Pero, sa muling pagbabalik niya, yung tinatawag na second coming of the Lord, yung mga resurrected bodies, papalitan niya ng katawang hindi mamamatay. Yung mga Christian
Yun yan talagang pangako niya na pag binuhay ka maguli, hindi ka na mamamatay. Yun po yung pangalawang resurrected body. Okay? Basahin natin yung verse kung saan yung mga bubuhayin ni Lord dito, hindi na mamamatay uli. Ito po, si Jesus po ang nagsasalita dito. Ito po si Jesus nung explain ko muna po sa inyo kung paano po nag-resurrect si Jesus. No? Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, ito po yung si Magdalena sa si Mary, nagpunta doon sa libingan. Hinahanap nila si Jesus doon sa libingan, hindi nila makita. Dahil siya ay muling nabuhay, no? Ang body po ni Jesus Christ nabuhay, ano? Hindi ho nabuhay yung espiritu niya kaluluwa. Hindi ho namamatay ang kaluluwa at espiritu, yung katawan ang namamatay. Ito po si Jesus. Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay. Gaya ng kanyang sinabi. Ali kayo tingnan ninyo. Okay. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Ali kayo tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at balita sa kanyang malagad na siya ay muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea, makikita niyo siya, yan ang balitang hatid ko sa inyo, sabi ng angel. So, si Mary Magdalene saka si Mary na nanay niya, bumalik po at nagbalita na si Jesus ay muling nabuhay. Okay? So, next verse. Ito po sinasabi dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15-17. Yung pong pagbabalik ni Jesus, doon po tayo mabubuhay uli. Pero pag nabuhay kayo maguli dito, hindi na kayo mamamatay. Okay? Ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon. So ito po hindi po ito rapture, ito po yung pagparito ni Lord. Okay? So, dapat po pag nag-aaral tayo ng Biblia, kung ano nakasulat lang, yun ang ating pag-uusapan. Hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa. So, ibig sabihin, siyang Panginoon paparito, bababa siya mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Okay, so sabi nga niya doon sa unang binasa nating verse, di ba? Yung mga sumasampalataya sa akin, mabubuhay uli. At yung mga sumasampalatayang buhay naman, hindi na mamamatay. Ito po yung supporting verse dito eh. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa, hindi meron pa palang buhay na matitira. Pagdating ni Jesus Christ, mayroon pang buhay na madadatnan. At natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makapiling natin siya magpakailanman. Okay, so ulitin ko po yung resurrected bodies na hindi na mamamatay sa panahon ng pagbabalik ni Jesus. Next verse. Okay. Bakit may swile? Wala namang swile dito eh. Okay. Okay, so saan tayo? 2:1. So 2:1 tayo. 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. Okay, next na tayo. Okay. Ito po yung qualities of the resurrected bodies. Ano po bang qualities?
Ito po yung katangian ng mga ibabangon na maguli ng Panginoon sa pagbabalik niya. Katangian, ibig po sabihin katangian. Tayo pong mga tao, anong katangian natin bilang isang tao? So ang katangian natin bilang isang tao, hindi tayo katulad ng mga hayop. Ang mga hayop, katulad ng mga baka, kambing, baboy, buhay yan pero kinakatay at kinakain ng tao kasi hindi naman marunong mag-isip po yan eh. So ang katangian po ng tao, marunong mag-isip, marunong mag-reason, marunong mga tuwiran, marunong magdahilan, marunong mag-isip, marunong basta po iba ang katangian ng tao. Pero sa resurrected bodies, ano po ba yung katangian ng resurrected bodies? Basahin po natin yung unang verse. Okay, ang resurrected bodies po ay they will never die. No? Hindi na po sila mamamatay uli. Kahit po dumaan yung 1,000 years, hindi na sila mamamatay uli. Okay? So, ibig po sabihin, halimbawa si Jesus Christ nag-aari dito ng 1,000 years. Yung mga binangon niyang mag-uli nung unang bumalik siya, dadaan ng 1,000 years, marami pa rin taong mortal na mamamatay, pero hindi na sila mamamatay kailanman. Kaya sabi dito, mapalad ang mga nakasama sa unang pagbuhay, sabi. Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay. So meron po kasing tinatawag na first resurrection of the dead. Yung pong pagbabalik ni Jesus Christ ngayon, yan ang first resurrection of the dead. Tapos after 1,000 years reign of Jesus Christ, yun ay magkakaroon ng tinatawag na second resurrection of the dead. Okay. Sabi dito, pinagpala at binukod para sa Diyos ang mga nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip sila'y magiging mga pari ng Diyos ni Kristo at magkahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Okay, next verse. Okay. Tandaan po ninyo, ang pangalawang katangian po ng resurrected body, hindi na sila mamamatay uli. Saka meron po silang talagang kamay at mga paa at may mga buto, may laman. Ano? So ibig po sabihin, kahit hindi sila namamatay, hindi sila ghost, hindi sila multo. Ano? Hindi sila multo. Katulad na sinabi ni Jesus, sabi niya, tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon. Tulad ng nakikita ninyo. So, ibig po sabihin, yung resurrected body, pag binangon tayo mag-uli ng Panginoon, meron po tayong laman at buto. Katulad ng nakikita nyo ngayon sa katawan natin, ganon din makikita natin. Kaya lang, hindi na lang sila mamamatay. Okay? Kasi po yung iba, akala nila pupunta sila sa langit. Puro espiritu at kaluluwa lang sila. Hindi po. Kung paano pong si Jesus, yung katawan niya, nagbangon na mag-uli sa mga patay, may laman at buto, at hindi ho siya multo. Okay? Ganon din po ang mga katawan natin, kahit hindi namamatay, merong laman at buto, at hindi ho pwedeng ikumpara sa multo. Okay, next. Okay. Number 3, tandaan po ninyo, pag meron tayong resurrected bodies, pag binuhay tayo ng Panginoon, kahit po hindi tayo multo, may laman at dugo, ang mahalaga, malaman ninyo, tayo po ay parang katulad ni Jesus, tumatago sa dingding, nawawala, lumilitaw. Okay? Tingnan po ninyo ang pambihirang
kapangyarihan ng resurrected bodies. Lumilitaw, nawawala, tumatagos sa dingding. Okay? Ganun po yan eh. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, sumainyo ang kapayapaan. Natigilan sila at natakot sapagkat akala nila ay nakakita sila ng multo. Kaya't sinabi ni Jesus, bakit kayo natigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tandaan po ninyo, nung nag-appear si Jesus Christ sa mga alagad, hindi siya dumaan ng pinto. Hindi siya dumaan sa bintana. Bigla na lang lumitaw sa harap nila. Siyempre, kung dadaan sa pinto yon, magugulat ka ba? Hindi. Kaya po sila nagulat, akala nila multo kasi lumitaw talaga sa gitna nila ng bigla-bigla. So, ibig po sabihin yung resurrected bodies, kahit may laman at buto at hindi siya parang multo, nahahawakan siya. Ibig po sabihin, may power siya, tumatagos, lumilitaw at nawawala para hong magician, ano? Pero mas higit pa po sa magician to. Okay, ganun po yung power ng resurrected bodies. Okay. At can be changed in appearance. Tandaan po ninyo, ang resurrected body, pwede kang magpalit ng muka. Ano? Ibig sabihin, yung mga itsura natin yan, pwedeng hindi ka makilala sa una eh. Katulad po ni Jesus. Nung nag-resurrect siya from the dead, di ba? Nung bago siya mamatay, puro latigo siya, puro sugat sa muka, meron siyang koronang tinik. Halos hindi mo na mamukhaan si Jesus nung nilibing nila eh. Siguro namamaga, punit-punit yung balat. Pero po nang bago siya mag-uli, hindi siya nakilala. Bakit po? Sobrang gwapo siguro. Saka ibang mukha niya. So tandaan po ninyo mga resurrected bodies, pwede pong hindi kayo makilala sa sobrang ganda. Ano? Basahin po natin doon sa Lucas 24:15-16. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. So, ibig po sabihin, yung mga katawang na binangon na mag-uli ng Panginoon, pwede hindi ka makilala sa unang pagkakataon. So, tandaan ninyo pag nakasama kayo sa muling pagbuhay ni Jesus Christ, baka yung mga asawa ninyo, hindi nila kayo makilala agad. Kasi po, napakagaganda ninyo. Baka yung pong mga matatanda, babata. Ano? Kung mga sexy kayo noon ng dalaga kayo, mas sexy kayo pag kayo nag-resurrect from the dead. Pero huwag kayo mag-alala, kahit super sexy kayo, di na kayo mag-aasawa. Kasi magiging parang mga angels po tayo. Okay, narinig niyo po ba? Pwede kong makita ang mga kamay niyo kung naintindihan niyo. Amen. Natutuwa po ba kayo sa naririnig niyo? Yung pong matatanda, babalik ng 18 years old. Kaya lang po, di na kayo pwedeng mag-asawa kasi nga, sabi ng Panginoong Yesus, magiging parang angel tayo. Okay? Basahin po natin yung... tandaan po ninyo, meron tayong tinatawag na flesh and bones. Nabasa na pa natin yun, flesh and bones. Lumampas ka eh. Number 6 yun. 5 muna. Number 6 ba yun? Number 5. Can be banished anytime. So, pwede po tayong mawala at lumitaw anytime. Okay? So, ibig sabihin yung resurrected bodies, pwede kang lumitaw sa isang lugar, pwede kang mawala. Alam niyo po ba yung pelikulang yung Transporter? Yung Transporter na hindi naman yung Transporter na parang dumadaan sila sa ano ba tawag doon? Yung jumper. Yung nagta-transport po sila. Nagta-transport sila. Halimbawa, gusto mong pumunta sa Mars, bigla kang mawawala, nandun ka na sa Mars. Parang ganon. Nagbabanis po sila. Can be banished anytime. Basahin natin. Nung nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo kinakausap niya sa daan.
at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Hindi ho na nila nakilala si Jesus Christ. At the same time, habang kausap nila, bigla itong nawala. So, ibig po sabihin, yung resurrected bodies, ganun din. Pwede kang mawala, pwede kang lumitaw. Gusto mo. Okay, so may power po sila para silang mga angels. Okay. Number 6, meron po silang flesh and bone. Although binasa na natin kanina to, basahin natin ulit. Meron po silang flesh and bone. Tingnan ninyo ang aking mga kamay, mga paa. Kung ito, hawakan nyo at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit mayroon tulad nakikita ninyo. Habang sinasabi niya ito, ay pinakita niya sa kanila ang kanyang kamay at mga paa. Sabi nga niya po kay Tomas sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala. Sabi niya gano'n, hanggat hindi ko na ipapasyo yung kamay ko. Ang daliri ko doon sa kamay niya. Tapos lumitaw si Jesus Christ. O ito, Tomas, sabi niya gano'n. Naniniwala ka ba? Ito ay pasok mo yung sa daliri mo sa kamay ko. Sabi ni Tomas, Panginoon at Diyos ko, sabi niya. Sabi nga ni Jesus, mapalad ang mga taong naniniwala sa akin kahit hindi nila ako nakita. Sabi niya gano'n kay Thomas. Kaya po sinabi niya yun. Okay. So, yung pong isa pang katangian sa number 7, magiging equal po tayo sa mga angels. So, yung mga angels, kung powerful sila, powerful din po yung resurrected bodies. Ano? Ito nga po, magaganda kayo, mga pogi, bumata, naging matanda, pero naging bata nung kasi po sa Isaiah 53, 56, 53 saka Isaiah 53, chapter 53 saka 56, makikita niyo doon. Pag nag-resurrect yung ating katawan, babata ho tayo. Makikita natin yun, pababatayin tayo ng Panginoon. So magiging equal po tayo ng mga angels. Wala tayong pakpak. Pero, ang kapangyarihan natin parang sa mga angels. Pero hindi na tayo mag-aasawa. Okay? Kasi po, pag napalitan ng katawan natin, di mamamatay, hindi na tayo maligaya sa sexual life. Ang kaligayahan natin, talagang para tayong mga angels na. Okay. Basahin po natin yung verse. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos dahil sila'y napabilang sa muling binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa salaysay tungkol sa nagliliyab na mababang puno ng Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. O ibig po sabihin sila ay hindi na mamamatay. Okay? Equals to angels. Yung tabi po dyan, equals to angels. So ito po yung next verse. Never to marry again. Okay. Yung 34 to 35. Okay. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na mapasama sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. So, sorry po. Bubuhayin tayo uli ng Panginoon. Magiging katulad tayo ng mga angels, kaya lang hindi na tayo mag-aasawa. Okay, kaya po yung mga angels hindi nag-aasawa yan eh. Okay? Next. Yun po yung mga katangian ng resurrected bodies. Ngayon, pag-usapan po natin yung uri ng katawang muling pagkabuhay. So, pag-usapan natin yung tinatawag na heavenly bodies. So, tandaan po ninyo, may tinatawag ang Biblia na heavenly bodies. Hindi niya tinasabing heavenly soul. Hindi niya sinasabing heavenly spirit. Ang sabi niya, heavenly bodies. Okay. Ang tawag po doon, katawang panlangit. Kasi ang tawag sa atin ngayon, katawang panlupa. Okay. Ulitin ko po. Ang tawag po sa atin ngayon, dahil hindi pa tayo nag-resurrect, katawang panlupa. Pag niresurrect tayo ng Panginoon, pagbalik niya, ang katawan natin tatawagin katawang panlangit. Okay? So, huwag niyo sasabing, katawang espiritu. Hindi ganun. Maliho yun eh. Espiritong panlangit, maliho yun.
kaluluwang panlangit, walang ganon. Ang sinasabi po ni Jesus Christ, katawang panlangit. Okay, sa tawag po dito. So, basahin po natin yung 1 Corinthians 15, 35 to 39. Okay, yun muna basahin natin. Explain ko mabuti sa inyo. Ang uri ng katawan na muling pagkabuhay. Subalit may magtatanong, paano bubuhay muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Kahit po si Pablo, may nagtanong, sinulat niya ito, nagbabaka sakali siyang may magtanong sa kanya eh. Paano nga ba bubuhayin muli ang mga patay? Kasi po dito, yung mga hindi nagbabasa ng Bible, kala nila pag namatay sila, nandun na sila sa langit. Forever na sila doon. Hindi ho. May pangako si Jesus Christ na tayo po bubuhayin uli. Alam mo pa sabi ni Pablo? H-A-N-G-A-L. Sabi niya gano'n. Ayaw kong bigkasin. Baka mamaya maging Soriano tayo. Hindi mabubuhay ang binsing itinanim hanggat hindi yon namamatay, sabi niya. Okay, sabi po dito ni Pablo, kailangan mo nang mamatay yung katawan bago buhayin. Katulad po ng binhi. Alam niyo po ba yung binhi, bago yan tutubo, ibibilad muna. Di ba Sister Babes, yung palay binibilad muna. Pag namatay na, tuyo na. Pag tinanim mo, doon siya mabubuhay uli, di ba? Okay, ganun dan po ang mga binhi. Ang mga binhi daw, pinapatuyo muna hanggang sa mamatay. Pag itinanim yun, mabubuhay siya muli. Sabi niya, hindi mabubuhay ang binhing itinanim hanggat hindi yun namamatay. Sabi niya. At ang itinanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi. Tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhi, binigyan niya ng angkop na katawan. So, sabi po ni Pablo, ang Diyos, iba-iba ang binhi, iba-iba rin ang katawan. Ibig sabihin, kung ang Diyos gusto kanyang bigyan ng katawang panlangit, wala kang magagawa. Talagang katawan mo, ang tawag doon, panlangit. Pero katawan siya. Kaya po, ang pinipilit kong ituro palagi, huwag kayong maniniwala na sa rapture, mawawala kayo. Wala akong ganon. Kasi po yung katawan natin, makikita yan. Katulad ni Jesus Christ, nakita siya. 40 days siyang nagpapakita sa mga alagad. Nakita siya, nahawakan siya. Kumain kasama nila. Ganon po yun. Okay? Okay, sabi po dito sa 35. Subalit may, sabi niya sa 39. At hindi pare-pareho ang laman ng mga linikhang may buhay. Ibang laman ng tao, ibang laman ng hayop, ibang laman ng ibon, ibang laman ng isda. Ibig po sabihin dito ni Pablo ganito. Hindi mo niya napapansin. Ibang laman ng chicken. Ibang laman ng lechong baboy. Ibang laman ng lechong baka. Ibang sarap. Iba-iba rin yung lechong isda. Iba rin yung laman ng ibon at mga isda. Di ho ba iba-iba ang laman? Ganon din tayo. Kung tayo, binigyan ng Diyos ng laman, ngayon tinatawag na katawang panlupa, kung gagawin ng Diyos niya ng katawang panlangit, may magagawa ba tayo? Wala. So ang Diyos po, nangako siya ng katawang panlangit. Basahin natin. Next verse. Okay. Sabi po dito ni Jesus Christ. Ay, ni Pablo pala, ni Pablo. Okay. Okay, so ito po ha. Sa raised imperishable in glory and in power. So, tama po ba? Tama ba? Okay. So, ang tawag po dito ni Pablo ganito. May mga katawang panlangit. Okay. Mayroon namang panlupa. Okay. Sabi po sabihin, dalawang katawan tinutukoy dito ni Pablo. May katawang panlangit at meron namang katawang panlupa. So, tayo ngayon, ang ating katawan, tinatawag na katawang panlupa.
Iba ang kagandahan ng panlupa. O, so, ibig sabihin to, maganda ka na sa lupa. Ha? At iba ang kagandahang panlangit. Ibang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan. Diba? So, iba-iba. Ibig sabihin, kung kaya ng Diyos na maglikha ng iba't ibang klase ng katawan, iba't ibang klase ng laman, kung gagawa siya ng katawang panlangit, wala tayong magagawa. Kasi bago yun eh. Bagong katawan yun. Ibig sabihin, wala pang ganitong katawan. Ang meron lang katawan ng ganito, si Jesus Christ, nang muli siyang nang muli siyang mabuhay. Okay? At maging ang mga bituin ay magkakaiba ang ningning. Next. Ang tawag din po dito, spiritual body. Ano? Ito sabi ni Pablo sa 42. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Hindi naman niya sinabing, ganyan din ang muling pagkabuhay ng mga buhay. Okay. De, tama na yun. Okay. So, tingnan po ninyo ha. Explain ko mabuti sa inyo. Ang tinutukoy po dito ni Pablo, yung mga patay. Siyempre, ano ba yung namamatay? Yung katawan. Ano ba yung inuuod? Yung katawan. Ano ba yung nabubulok? Yung katawan. Okay. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok. Malilibing ba natin yung kaluluwa sa espiritu? Hindi ho. Ang tinutukoy dito ni Pablo, yung katawan. Ang inilibing ay mabubulok. Ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. So, ibig po sabihin ang tinutukoy natin ngayon dito, yung resurrected body sa pagbabalik ni Jesus. So, ang mangyayari lang yun, pag bumalik si Jesus, doon tayo bibigyan ng katawang hindi mamamatay. Walang karangalan at mahina ng ilibing. Okay. So, nung inilibing ang katawan natin, mahina, walang karangalan. Pero ito, marangal at malakas ng muling pagkabuhay. So, bibigyan tayo ng Panginoon ng tinatawag na glorified body, malakas, okay? Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual o tawag doon ay spiritual body. Kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual. So, sa totoo lang po, hindi tumutukoy dito si Pablo ng spirit sa kaluluwa. Ang tinasabi dito, ibang katawan ito. Ang tawag dyan, spiritual body. Katawang espiritual. Okay? So, kalimutan na po natin na ang resurrected ay tumutukoy sa kaluluwa at espiritu. Hindi ho. Yung pong espiritu at kaluluwa natin na bumalik sa Diyos, babalik yun sa lupa at kukuha ng katawang hindi mamamatay. Yung tinatawag na heavenly bodies. Next verse. Okay. Ito po yung tinatawag na spiritual na katawan. So, yung spiritual na katawan, may katawan yun ha. Okay. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang spiritual. Binasa ba naman natin ganito? Ano ba tayo? Kung may katawang pisikal, mayroon din katawang spiritual. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikang binigyan ng buhay. Ang huling Adan, si Jesus Cristo yung huling Adan, ay spiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi na una ang spiritual. Ang pisikal muna bago ang spiritual. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan, si Jesus Christ yan, ay mula sa langit. Di ba? Si Jesus Christ mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad na nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad na nagmula sa langit. Si Jesus Christ, nang mag-resurrect siya, ibig sabihin nito, yung resurrected body ni Jesus Christ, ganun din ang gagawin niya sa atin. Kung paanong tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. So, ibig po sabihin, nung si Jesus Christ maging tao, namatay siya, tapos nag-resurrect from the dead, ganun din ang katawan na ibibigay niya sa atin. Okay, so magkakaroon po tayong tinatawag na immortality. Okay? So, punta muna tayo dun sa 50 verse 52. 50 to 52.
Okay. Kailan po ba ito mangyayari sa pagbabalik ni Lord? Pero ito pong babahagi ko sa inyo. Ha? Ito na may misinterpret po ng marami. Kasi po ito ginagamit doon sa rapture at ginagamit na ang mga Kristiyano daw mawawala. Kukunin ng Diyos, mawawala. Hindi ho totoo yun. Papasahin ko po sa inyo maigi. Yung po tinatawag na in a twinkling of an eye. Okay, itong ibig kong sabihin mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaring magmana ng hindi nasisira. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo mamamatay. Kasi merong madadatnan ng Panginoon na buhay pa eh. Ngunit lahat tayo babaguhin. Sabi niya, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Diba si Jesus Christ pagdating, iihip ang trompeta? Sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Alam niyo po ba yung kisap mata, yung twinkling of an eye? Hindi ho yan tumutukoy doon sa rapture. Tumutukoy po yan doon sa katawan mo na babaguhin ng Diyos. Kaya minsan yung miscontextual na, ay hindi, inang twinkling of an eye, mawawala tayo. Malihong turo yun eh. Ang tinuturo po ng twinkling of an eye, yung katawan natin na namatay, ire-resurrect ni Lord. Pag dinatnan tayong buhay pa, papalitan niya yun. Ganun lang po yun, yung kisap mata. So, wag niyong gagamitin yung kisap mata doon sa rapture. Ginamit ni Pablo ito, yung kisap mata, yung pagbuhay sa mga patay. Okay. Sabi po sabihin, pag binuhay ka uli ng Panginoon, makikita ka ng lahat ng tao. Ganon po yun. Okay? Next verse. Okay. Tapusin na po natin dito. Tapos magtanong kayo kung meron kayong doubt sa inyong puso. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang ating katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan ng di nabubulok at ang kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng iyong kamandag? Tapusin na natin. Okay. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So, in-encourage po tayo ng Panginoon, huwag tayong titigil sa pagiging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam natin, yun po ang premyo natin, na yung mga katawan natin ay bubuhayin uli ng Panginoon sa muling pagbabalik niya. So maraming po salamat. Binabalik ko na po kay sa ating host, Sister Monet. Kung meron po kayong tanong, magtanong po kayo. Meron po ba kayong mga tanong, mga kapatid, kay Pastor? Alam na natin ngayon ang qualities ng resurrected body. So, meron ba kayong gustong itanong kay Pastor? Kasi ako dati, pagkakala ko rin dati, i-resurrect yung spirit, nalimutan ko. Body nga pala. Dinabasa ko na yung Bible, di ko pa rin maintindihan. Kala ko dati yung i-resurrect spirit. Kaya naunawa ako ngayon na yung i-resurrect talaga katawan. Parang katulad din ni Kristo, katawan ang nabuhay sa kanya. Kaya nga nawala yung katawan niya dun sa pinaglibingan sa kanya. Meron ba kayong tanong pa? Meron ba kayong tanong? O clear ba?
Sister Bates, meron tanong yata, Sister Bates. Sister Bel, kung meron kayong tanong o meron kayong dadagdag. I-unmute nyo po Unmute sarili niyo po, nyo. Sister Bel. Unmute Unmute niyo po, Sister Bel. Di natin marinig. yung mic nyo po. Ayan, Yan. okay po. Di ba nababasa natin ang mga na may account sa Facebook, sasabihin, yung mga namatay nilang kamag-anak, sabi, happy birthday in heaven. Hindi ko alam kung anong aking sasabihin. Nanahimik na lang ako. Ibig sabihin, hindi nila, alam nila na the moment na mamatay, ang mga mahal nila sa buhay, automatic na pupunta sa langit. Ganun kaya? Ano kayong pagkaunawa? Pagka ganun? Mali. Opo, yung mga tao po, alam nila, lahat ng taong namamatay, didiretso ng langit. Pero ang totoo po, dalawa po ang destinasyon ng tao. Pag namatay ka na wala kay Jesus Christ, sabi nga po sa John 3:16, 17, 18, condemn ka na. Pag hindi ka sumampalataya kay Jesus Christ, condemn ka na. Pero pag sumampalataya kay Jesus Christ, hindi ka na mako-condemn. Okay? So ibig po sabihin doon, dalawa po ang destinasyon ng tao. Pag ang tao wala pa kay Kristo, pupunta sa impyerno. Namatay siya, pupunta sa impyerno. Yung pong mga nananalig lang kay Jesus Christ, yung pupunta yung kanyang espiritu at katawan sa langit. Okay, so yung pong espiritu at katawan sa langit, pagbalik ni Kristo rito sa lupa, babalik yung kukuha ng katawang panlupa, katawang panlangit. Yan po yung mag-resurrect from the dead. Maliwanag po? Salamat. Apo. Sino pa po? Sister Sister Mer. Mer, may tatanong ba Sister Mer? Parang may gustong itanong si Sister Mer. Oo nga eh. Paki-unmute mo sarili mo sis. Baka meron kang gusto itanong. Ayan. Yan naman siya. May tatanong ko. Ano ba yung Oo. naririnig ko sa probinsya kasi namin, yung sinasabing purgatorio. O yun, maganda yun, purgatorio. Purgatorio. Ano ba yun? Pangatlong lugar? Opo. Hindi ko alam. Sa Bible po, nabasa ko ang Biblia, hindi ko po nabasa ang purgatorio. Yun. Opo, wala pong purgatorio sa Biblia. Yung mga lula-lula, sa yung namatay, pupuntang purgatorio bago pupuntang langit. Ewan ko, sabi ko, hindi ko Opo. Wala pong purgatorio sa Biblia. Kasi pinagdadasal nila yung mga tao, mga matay sa purgatorio. Kasi parang ang pagkaintindi natin sa purgatorio dati talagang ano yan mga belief ng sa Katoliko na halimbawa namatay ka tapos ang mga mahal mo sa buhay na naiwan para makarating ka ng langit kasi ang paniwala nila nasa purgatorio ka pa eh. So kailangan magsindi ka na maraming kandila Pinagdadasalan pa na. para makaakyat ka sa langit. Yun ang nating nakamulatan sa Catholic belief. Pero hindi yun totoo kasi hindi naman yun nasa Bible eh. Kung sa ano, gusto nyo pa ng verse na walang purgatorio? Kasi pag ganito yan Tandaan po ninyo, pag namatay ang isang tao, wala na tayong magagawa. Kahit yung nasa impyerno, nasa Abraham's bosom, wala rin magagawa yan. Alam mo po, sabi po ni Abraham, doon sa mayaman, kasi po mayroong sample si Jesus Christ, yung si Lazaro, pumunta doon sa Abraham's bosom, tapos yung mayaman pumunta doon sa impyerno. Ang problema po kasi yung naghihirap doon sa impyerno, gusto niyang pabalikin si Lazaro sa lupa. Alam niyo po, sabi ni Abraham, di na pwede. Basahin mo natin, papakita ko sa inyo. Wala pong purgatorio. Walang purgatorio. Lucas 16. Lahat ng Lucas 16, tapos baba mo na lang. Basahin ko po makikita po ninyo Kahit pag-pray kayo ng mag-pray, wala na kayong magagawa. Kasi po ganito lang yan eh. Dito po kasi sa lupa, ang talagang
Ang habang buhay po tayo, yun lang ang chance natin na magbago. Yun ang chance nating manumbalik sa Lord. Yun ang chance natin na baguhin tayo ng Panginoon. Pag sa impyerno, wala na pong pag-asa doon. Yung mga nasa langit, di na pwedeng makita dito sa lupa. Okay? So, ito po. Basahin natin sa bandang baba pa. Okay, yung kay Lazarus. Sige pa. O yan, basahin ko po Ito po ang kwento ni Jesus. May isang mayamang laging nakasuot na mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulobing nangangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matagpuan man lamang ang mga mumog na huhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng mga aso, dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. Sabi niyang ganon. Bilang mawala. Okay. Basahin ang aking dila, ako'y naghihirap sa apoy na ito. So, yung pong mayaman napunta sa apoy. Yung pulubi napunta doon sa Abraham's bosom. Anong kalagayan nila dito? Ito po. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at samantalang ikaw naman nagdurusa riyan. So ang tao po na wala sa Panginoon, talaga pupunta po agad sa impyerno pag namatay. Hindi naman po totoo yung magliliwaliw muna dito sa lupa. Hindi po totoo yun. Saka walang purgatorio. Dalawa lang po ang pinuntahan nila. Abraham's bosom, saka sa impyerno. Okay. Sabi po dito, bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin, kaya ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan. At ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Tingnan po ninyo yung kalagayan po ni Lazaro saka yung mayaman na nasa apoy, kahit sila, hindi sila pwedeng magpuntahan sa bawat isa sa lugar nila. Paano pa po yung mga nandoon maririnig tayo? Hindi na tayo maririnig. Kahit si Lazaro, hindi na rin niya nakikita yung sa lupa. Tingnan po ninyo sa 27. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po ang mga Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin nyo na lamang si Lazaro sa bahay ng aking ama. At ang aking 5 kapatid na lalaki, suguin po nyo siya upang siya bigyan ng babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa, sabi niya. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanilang kautusan ni Moises, kasulatan ni Moises at ng mga propeta. So ibig sabihin, si Abraham, hindi niya napapayagan si Lazaro na mabuhay na mag-uli. Dahil pag namatay ka na, doon ka na talaga destinasyon mo. Doon sa pag-aliw o doon sa apoy. Nasa kanilang kasulatan ni Moses ng mga propeta, iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanilang sampatay na muling nabuhay, magsisisi silang tatalikuran ng kanilang makasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit isang patay na muling nabuhay. Okay, yun po yun. Ibig po sabihin, wala pong purgatorio. Pag namatay po ang isang tao, 2 destinasyon. Hindi ho, kasi yung mga ibang tao walang alam sa Biblia, lahat ng tao masama, mabuti, pupunta na ng langit. Pastor, may tanong si Pastor ata. Nasagot po ba, Sister Mer? Okay na po. Kasi curious lang ako pag sa probinsya yung mga abuan. Kaya November 1, kahit dito sa Manila, Bandarasal daw yung mga kaluluwa sa purgatorio. Kahit po ang Panginoon Diyos, ayaw niyang magpipray, ayaw niyang makipag-usap kayo sa mga patay. Alam niyo bakit? Kasi po ang mga patay wala dito sa lupa. Yung mga nagpapakitang multo, mga demonyo po yan, saka mga masamang espiritu, nagpapanggap lang ho yun. Saan kayo nakakita na pag ang namatay, mahal na mahal mo?
Tapos umiiyak ka pa nga. Tapos gusto mo pa ngang sumama dun sa hukay, di ba? Meron akong nakita, sama ako. Sabi niya gano'n, nalilibing na. Kinabigan, nagpakita yung asawa niya, nanliliksik ang mata, pula ang mata, may dugo yung dito. Tatakbo siya. So, ibig sabihin, bakit ka tumakbo? Asawa mo yun. Nakakita na ba kayong asawa mo, mahal na mahal mo nung buhay siya at nung magpakita sa'yo, tumakbo ka? Ibig po sabihin, hindi ho yun ang espiritu ng asawa niya. Demonyo po yun na nagpapanggap. Nakakatakot po kasi yung mga espiritu ng demonyo eh. Tandaan po ninyo, yung pag natakot kayo sa espiritu, demonyo po yun. Okay? So, wala pong bumabalik na espiritu rin tapos nagpapakita sa mga taong buhay. Wala hong gano'n. Pagpatay po, punta agad sa impyerno, yung isa punta dun sa karya ng Diyos. Amen? Amen. Sino pa po? Wala na po bang naman tanong? Wala na po. Pastor Robert, may tanong ka ba? Muna sa atin nung una nating reliyon na pag namatay sa tao papunta sa purgatorio tapos magdudnobina para maalis sa doon na sana purgatorio ang doon ang pinaunawa sa atin noon ng ating mga lolo. Kahit po busin niyo ang pera, kahit po busin natin ang pera natin sa misa, wala na kayong magagawa doon. Kasi po ang Diyos, hatulan tayo, hindi sa namin ng kita. Ang kaligtasan po natin ayon sa ating ginawa. Okay? Sa ating ginawa. Okay? So hatulan tayo ng Diyos ayon sa ating ginawa, individual. Hindi ho doon sa pamamagitan ng misa na pinagmisa ng kamag-anak mo. Hindi ho ganun. Amen po. Amen, amen. So kung wala na po, Sister Flor, ang request ko mag-closing prayer, sis. Pwede ko mag-closing prayer, Sister Flor. Unmute mo, sis, ang mic mo. Sige. Okay. Sis, ang mag-closing prayer, sis. Sige. Okay na? Start na ako? Okay na. Okay. Let us pray. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, na kami ay nakakinig ng inyong mga salita sa araw na ito, Panginoon. Blessing po sa amin ito, Panginoon, na nadagdagan ang aming pagkakaintindi sa Biblia, Panginoon, sa diniscuss ni Pastor ngayong hapon. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming kinokonek, Panginoon, ang bawat isa sa amin na magkakapatid, na kami ay magkita-kita sa ganitong pagkakataon, Panginoon, kahit malayo kami sa isa't isa. Maraming salamat po, Panginoon. Lord God, patuloy mo po kaming iingatan, patuloy mong ingatan ang bawat isa sa amin, Panginoon. At Panginoon, i-end mo na po, Panginoon, ang crisis na ito, Panginoon, na nagpapahirap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa, Panginoon. Patuloy mo kaming ingatan, Panginoon, saan man ang bawat isa sa amin ngayon. Salamat po, Panginoon. To God be the glory in Jesus' mighty name. Amen. Amen, amen. Thank you, Sister Flor. Marami pong salamat.